Hi guys! For those who are new here, this is Search On, and in here we talk about everything surgical. So lahat ng sakit na kailangan ng opera. So for this week, we will tackle the case of Miss Nadia Montenegro. So ano nga bang nangyari sa mata ni Miss Nadia? Bakit nabulag ang kaliwang mata niya? At kung bakit na-detach ang kanyang retina? At ano nga bang retina? At kung bakit quote-unquote meron itong sariling mundo? But before that, patient data muna. Si Nadia Montenegro ay isang 52-year-old actress na nagsimula noong dekada 80 bilang child star. Gumanap siya bilang kontrabida sa Jezebel ni Alice Dixon noong 1990. Naglaylo si Miss Nadia sa showbiz at nag-focus sa buhay pamilya sa partner niya si Mayor Boy Asistio ng Caloocan. Huli siyang sumabak sa pag-arte sa Ang Probinsyano bilang si Nida. Recently ay laman ng balita si Miss Nadia dahil sa pag-amin niya na nagkaroon siya ng anak kay Baron Geisler. And in her interviews, hindi may iwasang mapansin ng mga tao na may kakaiba sa kaliwang mata ni Miss Nadia. Minsan, hindi ito kasing kintab at kasing bilis gumalaw ng kanan niyang mata. Sabi mo blind ka sa isang mata Yes. mo. Ano nangyari dyan? On an empty stomach, uminom ako ng energy drink. It was a golf tournament. Gutom na gutom ako, uhaw na uhaw. Yun lang ang una ko nakita, yun ang ininom ko. After 1 hour, akala ko mag-LBM na ako. Kaya pala, pag banyo ko, dugo-dugo na lahat ang lumabas. Nabutas na pala yung tiyan ko. Ganun kabilis? Ganun kabilis. In 1 hour and a half, may ambulance na. Gusto na nila ako i-blood transfusion kasi lahat talagang dugo na lahat. So hindi sinagot ni Miss Nadia yung tanong, basta we know she associates it with a bleeding peptic ulcer, which is very unlikely. Hindi nagkukos ng eye problems ang pagdurugo sa ulcer mo. In an hour and a half, I was rushed to the hospital in Cavite where they stabilized me with the 3 dextrose and checked everything. Pero they had to bring me straight to St. Luke's. Pagdating doon, yun na nga, 50-50 na dahil talagang dami ng dugo na nawala sa akin. And then pareho na tong wala. Pareho na bulag? Pareho na tong parang punong-puno na siya ng nana kasi tuyo na siya. Again, mahirap i-relate. So her emergency is related to the sudden blood loss dahil sa ulcer. Pero it is not directly related to conditions of the eyes. Although pwedeng mawala ng blood supply ang mata, pero again, highly unlikely. So regarding sa nana, infection. So hindi ganun kabilis mag-progress ang infection, a few hours lang. So kailangan nating investigate further kasi hindi lahat ng history na sasabihin ng pasyente mo ay related sa condition niya. Ganun na effect? Dahil uminom ka lang ng energy drink? Yeah, 2 bote ng energy drink on an empty stomach. Yeah, so ganun na nangyari. Thank God na-save pa to. Ito, hindi na na-save. So ito, na-save pa. So this is 20 vision. Yung kabila wala talaga? Ito, wala talaga. At least na we know na ang chief complaint ni Nadia is sudden blindness, so bigla ang pagkabulag. So marami tayong pwedeng tanggaling sakit dyan, so infection, cataract, so mga sakit sa mata na matagal ang progression, at matagal ang mga sintomas. For a while nagkaroon pa, pero nung pandemic nagkaroon ako ng diabetes. Lalong nawala. Ayun. Pero after that, nung wake up call ako, dahil talagang straight insulin ako noon nung pandemic. And then the doctor gave me a challenge, again, another challenge. Sabi niya sa akin, if in 2 years' time, mare-reverse natin yung diabetes mo, then good, hindi ka na mag-i-insulin, hindi ka na magagamot. Wherein after 2 years, it's forever na. Ayan, so she associated it with diabetes. Although ang diabetes mo nagkakos ng pagkabulag, hindi ito biglaan. In diabetes kasi lumalapot yung dugo. Madaling magbara ugat sa mata. Kaya over time, unti-unting nabubulag ang mga may uncontrolled diabetes. Ang tawag dyan, diabetic retinopathy. So it's safe to assume na nag-contribute lang yung diabetes. Pero hindi ito ang main problem kung bakit nabulag si Miss Nadia. So may isa pang interview si Miss Nadia kay OG Diaz kung saan mas detalyado niyang tinakil ang sakit niya sa mata. O diba, investigative journalism? Nats, anong naramdaman mo nung parang pilit na binabawi yung paningin sa'yo? Dahil yung, siyempre, pinaka-importante yan, mata. Anong nangyari? Ito, 2008 nagising ako, malis ako ng bahay, tandang-tanda ako, biglang nawala. Nawala yung paningin ko sa kaliwa. Pagdating, Literal na wala ka makita? as in black. Black lang. Ah, black. Oh, ito na, meron. Yung kaliwa, wala talaga. Okay, so 2008, biglang nawala ang paningin niya sa isang mata. Yan ang pinaka-importante mong clue kasi pwede mong malaman kung ano ang sakit ng pasyente mo based lang sa pattern ng pagkabulag. Dahil biglaan, isa dyan yung mga sakit na gradual, katulad ng cataract at macular degeneration dahil nga slow ang progression ng mga ito. And usually, 2 matang apektado. Nagsisimula ang cataract sa may gitna at may clouding dahil may nade-deposit sa lens mo sa harap. So hindi na siya clear. Ang macular degeneration mo naman, itim yung sa gitna dahil namamatay ang paningin mo at nagsisimula ito
sa gitna. Pag diabetic retinopathy ganito, so kalat-kalat ang pagkamatay ng mga ugat sa likod ng mata. At both eyes usually, so hindi rin yan. Pag biglaan, tatlong sakit ang importante dyan dahil silang itinuturing na medical emergencies. Mabubulag ang pasyente kung hindi maoperahan agad. So ito yung tatlong yan. Number 1, traumatic eye injury. So natusok yung mata. So existe yan kasi wala namang history na aksidente si Miss Nadia. Number 2 is glaucoma. Nag-build up yung pressure sa likod ng mata at naipit yung ugat. Number 3 is retinal detachment. So natanggal yung retina mo sa loob. So tatanungin mo ngayon yung pasyente kung saan ang hindi niya makita. Pag glaucoma, usually sa palibot nagsisimula at unti-unting liliit papunta sa gitna. Pag retinal detachment, para siyang stage curtain na pababa. So natatabunan ang paningin mo ng natatanggal na retina. Dinala ko sarili ko sa ospital. Nagkaroon daw ako ng may nabuhat ako mabigat or something na napunit yung retina ko. So retinal detachment siya. First, saan nga ba ang retina? Yes, so may tatlong main layer ang mata. Number 1 is ang sclera or ang puti na nakikita mo sa labas. Number 2 is choroid, ang sa gitna na nagsusupply ng blood vessels papunta sa retina. And number 3 is ang retina, ang pinakaloob na layer. So mula siya sa salitang ret meaning net. Dahil mukhang net ang retina. Puno ito ng mga nerves at photoreceptors na siyang responsible sa paningin. Connected ito sa optic nerve na diretsong pupunta sa utak na siyang mag-i-interpret ng mga bagay na nakikita natin. So first, let's break it down. Miss Nadia is diagnosed as a case of retinal detachment. That is self-explanatory. So nadedetach ang retina mo mula sa choroid layer ng mata mo. Dahil nga ang blood supply ng retina ay mula sa choroid layer, namamatay ang mga ugat at photoreceptors dahil wala itong dugo. Ito ang nagiging sanhi ng pagkabulag. So, pina-operahan, naka-3 surgery na yan, naka-11 na LASIK na yan. Talagang wala na, hindi na siya makakita. Ginagawa na lang namin ngayon is nagbe-medications na lang ako, drops, para magmukhang normal. Kaya so tinanong si Miss Nadia kung nabubuhat ba siya ng mabigat. Kasi although hindi directly nagkakos ng retinal detachment ang pagbubuhat ng mabigat, pwede ito mangyari sa mga dumaan na sa maraming surgery sa mata. So natotrauma yung mata. In her interview sa PEP noong 2009, may implant siya sa mata because of cataract. At ang sa left eye niya ay palaging gumagalaw hanggang sa tuluyan ng mapunit ang 70% ng kanyang retina. Prone din sa retinal detachment ang mga may diabetes gaya ni Miss Nadia. Dahil in diabetes, nadadamage yung mga ugat. Habang tumatanda ka, numinipis din ang retina mo. Kaya pwede rin siyang matanggal. Dito lang ako nakaramdam ng talagang totoo pala yung depression, totoo yung lungkot. Oo, kasi ang una kong kumuha akong kutsilyo na-chop ko yung daliri ko dati ako nag-golf, hindi ko na matamaan yung bola. So umiyak ako sa driving range. Naglaro akong badminton, lumalagpas yung, talagang nagbago buhay ko. So basically ganito ang nakikita ni Miss Nadia. So lahat ng nasa dulong bahagi ng kaliwang side niya, hindi niya makita. Kaya importante dyan na mag-undergo siya ng occupational therapy para maka-adjust siya sa kanyang bagong visual field. Dahil prone sa paso, sugat, generally mga accidents ang left side niya. Okay, so balik tayo kay Julius Babaw. Back to you, Julius! Pero paano mo tinanggap yun, nawalan ka ng eyesight? Mabigat. 6 months depression yun. Because I had to learn everything. Learn to cook, learn to drive. I lost my love for golf. I lost my love for badminton. Champion ako sa lahat. So I went back. It's been a year that I've been playing with no glasses. I've been playing just with one eye. I've been doing fine. Also, nahihirapan na siya sa golf kasi kulang na ang depth perception niya. So, hindi mo na nami-measure na maayos kung gaano kakalayo sa target. Dahil kailangan mo ng dalawang mata para mag-create ka ng 3D image. So, technically, nakikita mo ang paligid mo. Pero 2D. Hindi na napoprocess ng utak mo ang depth or ang distance kasi wala ng signal galing sa kabilang mata. Nilearn ko ulit lahat. Hindi ako para magpabaldado sa isang mata. Pero I did everything. I went through 4 surgeries just to make it look normal. Kasi meron akong drops para hindi magluha. Meron din akong drops para hindi malihis. Pero pag pagod siya, puyat siya, may sarili siyang mundo. Pero I'm grateful. I'm still grateful that it's there. It's still my eye. It's not a fake eye. Yeah. And I thank God for all my angel doctors to umabot pa ako sa ganito. So, ang surgery for retinal detachment is scleral buckling. So, para siyang belt na ipapalibot sa sclera or sa outer layer ng mata mo. Pag inipit mo yan, magdidikit ang choroid at retinal layer mo sa loob. So, mamaintain ang blood supply ng retina at pwedeng maiwasan ang pagkabulag. Kaya very important na madala agad ang pasyente sa ospital. Kasi pag matagal na nadedetach ang retina mo, hindi na effective ang opera. So, ilan lang ang mga medical emergency sa mata. Isa na dyan ang retinal detachment. Side effect niya, since i-insert mo sa loob, kailangan mong galawin
galawin ang muscles for eye movement, pati na yung mga ugat sa pagpaproduce ng luha. So nakapalibot ang eye muscles mo sa entire mata. Kaya may mga instances na nagkakaroon ng sariling mundo. Minsan nahuli siya sa kanan. So pwede siyang komplikasyon ng surgery. So pwede rin na nung napunit ang retina niya ng implant for cataract, may nadamay na muscles. Clara, ilang months ka na depressed? 6. 6 months. Anong nangyari doon sa 6 months na yun? Ayoko ng ilaw. Ayokong dumilat. Ayokong magising. Ayokong makipag-usap. Iyak lang ako ng iyak pag napagod na isang mata ko. Wala. Ang pangit nito, Jules. This was down here. Binuksan to. 3 beses nilabas yan. 3 beses binuksan. Parang lumuwa yung mata mo. Dami. Kaya maganda na yan. Kaya happy na ako dyan. So need mo talaga ng sight support pag visual loss. Kahit na sabihin natin mukhang normal lang tingnan. Because basically mukhang normal lang talaga tingnan ang mga patients with retinal detachment. Kasi ang problema mo dyan nasa loob, wala sa labas. Kung walang eye movement problem si Miss Nadia, hindi mo talaga malalaman na bulag siya. So same with glaucoma. So nasa loob yung problema. Normal looking lang ang mata sa labas. Pasa-pasa ako, Jules. Kasi hindi ako na, iba na yung peripheral visions mo. Iba na lahat. Puro ako pasa dito. Ilang months yun na para kang tanga na maghihiwa ka lang ng, sugatan ka. Frustrating. It's relearning everything again. But again, I have to take care of the other one kasi isa na lang to. Binilang mo na lang yung blessing mo. Oo naman. Hindi na yung problema. No? Ayun na pa rin ang dinadasal ko araw-araw. Lord, isa na lang mata ko. Kayo na pong bahala. Magandang mindset ni Miss Nadia. May isa pa siyang mata. Careful siya dapat dahil pwede pa rin mangyari sa kabilang mata niya ang RD. So dapat maintenance ng gamot for sugar control and constant follow-up sa eye doctor to check na hindi displace ang lens implant niya sa right eye. So takeaway message, vision is a gift we usually take for granted. For some people na nawalan ng vision, pwede itong mitsa ng depression and even self-harm. Kahit nawala ng vision si Miss Nadia, she is still looking at the bright side of life and she now has a profound value placed on her right eye. Life can still go on and it's not the end of the world. She chooses to continue seeing through her right eye rather than live in darkness on her left. So that's it for today's episode of Marites Files. See you again next week for another meaty surgical chisem. Till next time, surge on guys!